Pagkatapos ng hearing, habang palabas sila ng korte, biglang hinila ni Carla ang braso ni Ethan. "Ethan, let's talk. Just you and me," madiin niyang sabi. Tumungo si Ethan. Nagbigay ng tingin kay Leia para ipakita na babalik siya kaagad. Sa isang hallway, malayo sa mga tao, malupit ang tingin ni Carla kay Ethan. "Alam mo kung bakit hindi kita papayagang mapunta ng buo kay Leia," bulong ni Carla. "Hindi dahil mahal pa rin kita, pero dahil ayoko manalo ang babaeng iyon na kasimbaba niya sa akin. Pustahan tayo, Ethan. Kapag napatalsik kita sa Ford at wala mga investors, iiwan ka rin ni Leia." Hindi gumalaw si Ethan. Sa halip, marahan siyang ngumiti. "Kung iiwan man niya ako, Carla, kahit kailan, hindi siya kasing lupit mo. Pero hindi siya aalis. At kung iniisip kong matatakot ako, mas lalo mo lang akong ginaganahang ipaglaban siya." Pagbalik niya kay Leia, nakita niyang nasa hallway ito. Yakap ang sarili na parang nilalamig. Tamakbo siya kaagad at niyakap ito mula sa likod. "Hindi kita bibitawan, Leia. Kahit ano pang gawin ni Carla. Hindi mo ba naririnig kung paano kita ipinaglalabang kanina sa korte? Hindi ko ipagpapalit yun sa kahit na anong kayamanan." Napahugulhul si Leia. Napayakap pabalik na mahigpit. At sa gabi ring iyon, habang sila ay nakahiga, naramdaman ni Ethan na ibang higpit ang yakap ni Leia. Hindi ito gaya ng dati. May halong kaba, pero may matindi ring determinasyon. "Ethan, gusto ko maging matapang na rin." Mahinang bulong ni Leia. "Gusto kong tulungan ka, hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang partner sa laban na to. Kaya ko magsalita sa media. Kaya kong ipakita kung gaano kitang kamahal. Hindi ko nahayaang mag-isa ka lang na nakikipaglaban para sa ating dalawa." Doon na unawaan ni Ethan na sa kabila ng simpleng mundo ni Leia, ang pusong ipinaglaban siya nito ay hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. At doon ay naisip na mas mahalaga iyon kaysa sa hotel, kaysa sa pangalan, kaysa sa lahat. Kinabukasan, matapos sa matinding araw sa korte, maaga pa lang, ay nakatanggap na si Ethan ng tawag mula kay Roman. "Boss, lumalala ang mga articles. Hindi na lamang ikaw ang tinitira. Pati si Leia, may nagsasabing gold digger maid. May mga memes pa na nakakatawa kunyari, pero nakakasira talaga. May mga bashers na minumura siya online. Gusto mo ba maglabas tayo ng cease and desist sa lahat ng vloggers na yon?" Napatingin si Ethan kay Leia na tahimik lang. Nagwawali sa mga tuyong bulaklak sa garden. Mahina pa rin ang mga balikat ito, pero iba ang titig. Para bang may tinatagong tapang. Pagka-off ng tawag, lumapit siya kay Leia. "Love, kung gusto mo, aalis muna tayo dito. Magbakasyon tayo sa abroad, habang hindi pa humuhupa ang lahat. Ayoko makita kang nasasaktan dahil sa mga sabi-sabi." Ngumiti si Leia pero umiling. "Ethan, alam ko, gusto mo akong protektahan. Pero hindi ko na gustong magtago. Gusto kong harapin to kasama ka. Kung kailangan, ako na mismo magsasalita." Napakunot ang noo ni Ethan. "Love, hindi mo kailangang ilantad ang sarili mo. Ako ay may laban kay Carla, hindi ikaw. Huwag mong ipagkait sa akin. Ang karapatang ipaglaban ka." Matapang na sabi ni Leia. "Asawa mo ako. Kung babatot sila ng kung ano-ano sa atin, mas pipiliin ko pang harapin iyon kaysa nakatago ako habang ikaw ang nagdurusa." Ilang oras pa ang lumipas, dumating si Roman para magdala ng update. "Leia, alam mo ba, pwede nating i-file ang harassment laban sa ilang media outlets na yan. Pero mas malakas ang epekto kung magbibigay ka ng sariling statement. Hindi press conference. Baka madumog ka lang at guluhin. Pero pwede ka magpa-interview sa isang matanong journalist na kilala nating hindi bias." Napatingin si Leia kay Ethan. Kita sa mga matang kaba, pero tumango siya. "Kung yan ang makakatulong sa atin, gagawin ko." Kinabukasan,
Dumating ang isang respected TV journalist sa mansyon para makapanayam si Leia. Simpleng puting blouse ang kanyang suot, nakaayos ang buhok, pero hindi sobrang ganda na parang nagmamaganda. Mukha siyang karaniwang babae na may simpleng dignidad. Sa umpisa pa lang ng interview, nanginginig ang kamay ni Leia habang nakahawak sa tasa ng tsaa. Leia, marami nagtataka kung bakit mo piniling mahalin ang isang bilyonaryong katulad ni Ethan. Hindi ka ba natakot na sasabihin ng mga tao na pera lang ang habol mo? Napaluha kaagad si Leia. Pinahid niya ang mga mata bago sumagot. Hindi ko po pinangarap mahalin siya dahil sa pera. Hindi ko po alam kung paano magpaliwanag nang hindi aakalain ng iba na kasinungalingan lang. Pero minahal ko po siya dahil sa kung sino siya. Kapag wala na ang pera at negosyo, sa bahay po namin, hindi po siya CEO. Asawa ko po siya. Tao po siya. Marunong magluto ng itlog na maalat kahit lasang sunog. Marunong magtanim kahit minsan nadudula sa putik. Mahal ko po siya kahit wala siyang hotel, kahit wala siyang bilyon. Nagulat ang journalist. Tila nahulog din ang puso sa katapatan ni Leia. Paano mo hinaharap ang mga nagsasabing ikaw ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ni Carla at Ethan? Huminga ng malalim si Leia. Halos nanginginig ang dibdib. Hindi po ako dumating sa buhay ni Ethan para sirain ang kahit anong pamilya. Ako po ang kanyang pinakasalan dahil pinilit siya ng sitwasyon. Pero mahal ko po siya. At sa totoo lang, kung talagang gusto niya akong iwan noon para bumalik kay Carla, pinakawalan ko na po siya. Pero siya po ang bumalik sa akin kasi kami po ang pinili ng isa't isa. Sa dulo ng interview, may sinabi si Leia na tila tumama sa puso ng lahat ng nanonood. Maraming nagsasabi na mababa ako. Wala akong karapatang mahalin ang isang katulad ni Ethan. Pero sa mata po ng Diyos, pare-pareho lamang tayong nilalang. Kung pagmamahal lang po ang labanan, hindi ko po siya minahal ang kulang. Baka nga, mas marami pa akong ibinuhos kaysa sa kanyang ibigay ng kahit na sinong mayaman. Kinagabihan, lumabas ang interview sa prime time. Hindi inaasahan na Ethan at Leia na magtitrend ito kaagad. Ngunit hindi siya para batikusin, kundi para purihin ang kanyang tapang. Ang mga comments online. Mas dama ko ang sincerity ni Leia kaysa sa scripted na press release ni Carla. Minsan, hindi pera o ganda ang sukatan, yung tibay ng loob ng babae para ipaglaban ng kanyang asawa. Carla should watch this. See how class doesn't always mean compassion. Nasa veranda si Ethan at Leia habang pinapanood nila ang mga reactions online. Tahimik silang nakahawak sa kamay ng isa't isa. Nang bigla nag-ring ang phone ni Ethan. Si Roman. Boss, good news. Several board members saw the interview. Mas nawin nila ang trust mo ngayon. Yung mga investors na nag-aalangan, nag-hold na ng press, ayaw nilang ma-associate sa scandal ni Carla kung lumaki pa. Unti-unti na bumabalik ang kanilang suporta sa iyo. Napangiti si Ethan, halos maiyak. Tumingin siya kay Leia. Dahil sa iyo to, Leia, hindi ako nagkamaling ipaglaban ka. Sa totoo lang, ikaw ang nagligtas sa akin. Napayakap si Leia na mahigpit dito. Tila sinasabi ng kanyang puso. Ikaw din ang nagligtas sa akin. Dahil natutunan ko maging matapang para sa pagmamahal. Lumipas ang ilang araw matapos ang interview ni Leia at tila nagsimulang umayon muli ang ihip ng hangin para kina Ethan. Unti-unti na bumabalik ang tiwala ng mga investors at maging ang ilang mga dating board members na piniling umiwas ay nagsimula magpadala ng mga mensahe ng suporta. Isang gabi, nasa opisina si Ethan sa hotel. Tinatapos ang mga piling report nang biglang dumating si Roman na tila balisa. Boss, may nakuha tayong bagong lead laban kay Carla. At kung totoo to, hindi lang siya madidiin sa kasong harassment. Baka pati corporate fraud. Napatingin si Ethan. Seryoso ang mukha. Anong ibig mong sabihin? Isa sa mga suppliers natin, ng isa sa mga subsidiary hotels ninyo, ang nakapag-ugnayan sa legal team.
May binayaran daw sila noon, under the table, para paboran ang kanilang kontrata, kahit overpriced. And guess what? Si Carla raw mismo ang nagpadala ng tao para singilin ng kickback. Kinabukasan, isang whistleblower ang pumunta sa legal office ni Ethan. Bitbit ang mga signed vouchers at emails mula sa dating sekretarya ni Carla. Tila basag ang boses nito habang nagkukwento. Pasensya na po kung ngayon lamang ako lumantad. Pero kung tutuusin, dati pa dapat ako nagsalita. Laging sinasabi ng sekretary ni Ma'am Carla na huwag kang mag-alala. Nasa likod mo si Ma'am Carla. Hindi ka mapapahamak. Basta sumunod ka lang. Pero, hindi na po yata tama ang patuloy na pagbubulag-bulagan ko. Ipinakita nito ang mga resibo at bank transfers. Milyon-milyon ang nailipat para lamang ayusin ang mga deal ni Carla sa mga contractors. Sa gabi ring iyon, habang magkasama siya ni Ethan at Leia sa study room ng mansion, ay tahimik sila nagbabasa ng mga dokumentong ibinigay ng legal team. Hindi mapigilan ni Leia mapahawak sa bibig niya. Ganito pala kalala ang ginagawa ni Ma'am Carla. Tumango si Ethan. Pinikit ang mga mata na parang hindi na makapaniwala. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa ito. Dati akala ko, mahal niya akong talaga kahit papano. Pero ngayon nakikita ko, ginagamit niya ang lahat para lamang sa ambisyon niya. Pati pangalan ko, kinapital niya. Umupo si Leia sa kanyang tabi. Marahang humawak sa braso ng asawa. Pero andito na tayo. Ang mahalaga ay nalalantad ang totoo. Hindi na siya makakapinsala pa sa atin. Kinabukasan, ipinatawag ni Ethan ng isang private press conference sa isa sa mga function hall ng hotel. Hindi ito parang showbiz scandal press con. Business-oriented ito, kasama ang mga auditor, CPA lawyers, at ilang independent observers. Ladies and gentlemen, panimula ni Ethan sa harap ng mga flashing cameras. We have here evidence from multiple suppliers showing unauthorized kickback arranged by Carla Montemayor. These are not just personal scandals. These are criminal liabilities. Ipinakita ng mga auditor ang mga graph at dokumento. Tila sumabog ang mga bulong-bulungan sa mga mamamahayag. Samantala sa kabilang dulo ng bansa, ay napanood ni Carla ang live coverage mula sa isang private villa kung saan pansamantala siyang naninirahan habang umiiwas sa media. Namutla siya. Nalaki ang mga mata. Imposible. Hindi pwedeng lumabas yung mga papeles na yan. Napalingon ang kanyang personal assistant. Natatakot. Ma'am, mukhang seryoso sila. May mga bank transaction printouts pa. Ano ka ba? Napasigaw si Carla. Hinampas ang cellphone sa mesa. Hindi pwede. Kailangan ko makausap si Ethan. Kailangan ko siyang kumbinsihin na hindi niya ako tuluyang saktan. Sa mansyon, habang nasa veranda si na Ethan at Leia, tahimik lamang silang nakatanaw sa malayo. Sumikat ang buwan ng buong buo, tila nagbabadya ng bagong simula. Love. Maraming mangyayari sa mga susunod na araw. Bulong ni Ethan. Magkakaroon ng investigasyon. Baka kahit mga tao ko sa ibang hotels ay ma-involve. Dami ang buong brand ko. Pero gusto ko malaman mo, kahit ano pang mangyari, kasama kita. Ngumiti si Leia. Humawak sa mukha nito at hinalikan siya sa noo. Hindi na ako takot, Ethan. Dahil alam kong kahit mawalan tayo ng lahat, pera, pangalan, hotels, ay hindi mo ako iiwan. At hindi ko rin ikaw iiwan. Nang gabing iyon, ay nag-text si Roman. Boss, the police might issue a subpoena to Carla anytime soon. Hindi na siya makakatakas. Pagbasa ni Ethan, napahinga siya ng malalim. Parang minaalis sa mabigat na pasan sa kanyang dibdib. Ngunit bago sila makatulog, biglang nag-ring ang telepono ni Leia. Pagtingin niya sa caller ID, anonymous, naka-private number, ng kanyang sagutin. Bumungad ang malamig at pabalang na boses. Leia, mabuti at sinagot mo. Makinig ka ng mabuti. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo sa probinsya,
Sabihin mo kay Ethan na itigil na ang kaso laban sa akin. O baka may maglaho sa kanila nang hindi mo inaasahan. Nanigas si Leia. Bumagsak ang cellphone niya sa sahig. Nanginginig siyang lumapit kay Ethan. Ethan, tinawagan ako ni Carla. Threat niya ang pamilya ko. Niyakap siya ni Ethan. Mahigpit na mahigpit. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi natin siya hahayaang gawin niyan sa pamilya mo. Papadalahan natin sila ng mga tao para sila ibantayan. Trust me, Leia. Hindi mo na kailangan manginig pa. Kinabukasan maagang nagising sina Ethan at Leia. Hindi pa man sumisikat ang husto ang araw. Nagdesisyon na si Ethan na ipatawag ang mga security head niya para ayusin ang proteksyon sa pamilya ni Leia sa probinsya. Samantala sa conference room ng mansyon, siguraduhin yung 3 tao ang magbabantay kina Nanay Sonia at Tatay Ernesto, pati kay Allen at Camille. Hindi sila dapat maghinala ng mga bodyguard. Sabihin yung relatives ko na tutulungan sila sa farm. Utos ni Ethan habang naka-projection ang mapa ng lugar. Copy, boss. May mga tauhan na kami roon mamayang hapon, sabi ni Roman. Tumingin si Ethan kay Leia. Hawak niya ang kamay nito ng mahigpit. Ramdam niya ang lamig mula sa kaba ni Leia. Walang mangyayari masama sa pamilya mo. Hindi ko hayaang maulit ang mga sakit na pinagdaanan mo noon. Bulong niya. Tumango si Leia. Bagamat namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat, Ethan. Samantala kay Carla, sa isang exclusive subdivision, natataranta ang mga tauhan ni Carla. Habang nag-i-empake ng mga maleta niya, naglakad siya paikot sa sala, hawak ang phone, at nakikipag-usap sa isang immigration contact. Ayusin mo na mga clearance ko. Hindi ko pakikinggan ang kung ano-ano. Hindi pwedeng hindi ako makaalis bago lumabas ang warrant. Madiin niyang utos. Pero sagot ang contact. Ma'am, mahigpit na po ang bantay sa mga flight list. May directive mula sa NBI na i-flag kayo kung mag-book kayo ng kahit anong international flight. Ano? Nagingit-ngit siya. I double my offer. I'll pay you 5 times. Hindi po pera ang problema, ma'am. Delikado na talaga. Ibinalibag ni Carla ang cellphone. Halos mabasag ang screen. Naloko na. Hindi ako pwedeng mahuli. Hindi. Sa hotel headquarters, nakaupo si Ethan sa opisina, kasama si Roman at mga abogado. Boss, may insider tayo nagsabi na sinusubukan ni Carla ang i-book ang private jet ng isang Chinese casino mogul na kanyang ka-business partner, pero na-blacklist ang kanyang pangalan, pati mga alias. Napakuyam ang kamao ni Ethan. Hindi siya makakatakas. Siguraduhin mo may papaabot natin sa mga otoridad to. Hindi siya pwedeng makawala pagkatapos ng lahat. Tumango si Roman. Huwag kayong mag-alaala, boss. Tayo ang mauuna. Gabi ng araw ring iyon. Nasa balcony si Ethan at Leia. Magkahawak ang kamay. Tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Alam mo, sabi ni Leia, malumanay. Noong una akala ko, kapag minahal kita, puro fairy tale ang susunod. Pero mas totoo pala ang kwento natin dahil sabay natin hinaharap ang sakit at takot. Hindi ko rin alam na magiging ganito, sagot ni Ethan. Hinalikan siya sa buhok. Pero mahalaga, hindi tayo bumibitaw. Hindi. Ngumiti si Leia. Hinding-hindi. Biglang may kumatok sa terrace door. Si Roman iyon. May dalang cellphone. Boss, urgent. Tumawag ang NBI. Nahuli na raw nila ang driver ni Carla sa airport. Mukhang susubukan nilang lumipad via Cebu under fake IDs. Nalaki ang mga mata ni Ethan. Paano si Carla? Tumakbo, boss. Pero nakalista siya sa Interport Alert. Sa oras na makita siya, kukunin siya kaagad. Samantala sa isang madilim na kalsada sa Cebu, isang mamahaling van ang nagmamadali nagmaneho papuntang pier. Sa loob nito, si Carla nakasombrero at naka-sunglasses kahit gabi. Halos mabaliw na sa kaba. Bilisan mo! Sigaw niya sa driver. Ma'am,
Ginagawa ko na po ang lahat. Wala akong pakialam. Bilisan mo. Pero ilang metro bago makarating sa gate ng pier, hinarang sila ng mga police cars at SWAT vans. Tumunog ang mga megaphone. This is the police. Step out of the vehicle with your hands raised. Napahawak sa ulo si Carla. Hindi. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mahuli. Pero huli na. Bumukas ang pito ng sasakyan at nilapitan siya ng mga heavily armed police. Walang nagawa si Carla kundi sumigaw at nagpumiglas ang pilit siyang binababa. Sa mansyon ni Ethan at Leia, nakatanggap sila ng tawag mula kay Roman. Boss, tapos na. Na-corner na si Carla. Nadalhin siyang pabalik sa Maynila para sa custodial investigation. Hindi na siya makakatakas. Napaluhod si Leia sa live sa kaluwagan. Napahagulhol sa tuwa at takot na sabay bumuhos mula sa kanyang dibdib. Niyakap siya ni Ethan na mahigpit. Wala na siya, love. Tapos na ang bangungot natin. Mapapanagot na natin siya. Sa unang pagkakataon, matapos sa matagal na panahon, nakatulog si Leia ng mahimbing sa tabi ni Ethan. Walang kaba, walang pangambang baka may biglang mawala o masaktan. Sa gitna na madilim na silid, mahigpit sila magkayakap na tila ba sinasabi sa isa't isa. Kahit gaano karaming dilim basta magkasama tayo, ay palaging may liwanag.